And eto na mga Lodi, mag-register tayo sa Pi e-card. Ito ay hindi pa KYC na account na misis ko to, okay? Try nating i-connect yung Pi account niya sa Pi e-card. So pumunta tayo sa Pi browser, i-type natin ang Pi e-card, Pi e-card, and then search. Lumabas yung Pi e-card, yung pinakauna. So eto, tap nyo lang yan, tap. Tignan natin mangyayari, okay? Yan, palakay natin. Tap natin, ayun. Okay, so ang gagawin natin ngayon, tignan natin pag bagong account pa lang. Login smoothly and securely. Pi e-card. Ayan. I-allow mo lang yan, Lodi. So, i-click mo lang ang allow. Kasi Pi e-card is requesting the following data or permission, authorization, authenticate you on this app with your Pi account. Your Pi username, tapos wallet address lang. Yun yung kailangan niya. Username at saka wallet address. Hindi niya hiningi ang passphrase mo. So, i-allow natin. Tap nyo lang yung allow. Ayan. Welcome to Pi e-card. Okay, sabi niya. Kulang ang okay. Ayun, nakapasok na ako. Okay, ngayon, meron ka ng account, diba? So, ang gagawin, punta ka dito sa My Burger. Ayan. I-tap mo lang yan. Enable mo ang password login. So, dito ka na mag-create ng password mo. So, enable password login. So, enable natin. Pwede kang mag-create ng password mo. So, ngayon, ano ilalagay natin na password? Okay, so maglalagay lang ako ng password. Lalagay ko. Okay, so maglalagay ako. Para maka-login ka outside the Pi browser, mga Lodi. Kung gustong i-open yung account mo sa Pi e-card dun sa Google Chrome, kailangan mo ng password. So, nakapag-create na ako and then, okay ko lang, tap okay. Ayun, okay na yun. So, kahit hindi ka KYC, pwede ka pa rin makapag-create ng account mo, password nyo. Ngayon, balik tayo. Ayan o. Welcome, Madeline. We've improved Pi e-card. Sabi niya, next mo lang. So, eto na. Basta, antayin nyo lang kasi may mag-pop up. Pwede mong i-link na yung wallet mo ngayon. Please note, this must be a KYC mainnet address. You will receive all future transaction directly to this address. Okay? So, pwede mong ilagay dyan yung wallet address mo ngayon na, or pwede mong hindi pa kasi I'm not KYC. Lagay mo lang, I'm not KYC. We're sorry, but without a mainnet wallet, you will be unable to send or receive Pi. So, okay lang. So, hindi mo muna magagamit tong Pi e-card. Pero pag KYC ka na, i-connect mo na yung wallet mo dun, Lodi, okay? Pero pag i-connect natin yung wallet, try natin connect Paste natin. Kasi lahat ng transaction mo dito is send eh. So, i-link natin, link wallet, invalid address. So, hindi siya possible na i-link ang mga address na hindi pa KYC. Dapat KYC muna para may connect talaga yung wallet nyo. Kasi, ang mangyayari dito, babasahin ng Pi e-card yung mga balance nyo. Babasahin niya lang para meron siya maipakita dito. Hi mga Lodi, available na po ang ating Turogi Send sa Shopee at sa TikTok. Yung link ng mga stores nasa description sa ibaba. Okay. So ngayon, pwede ka palang mag-create ng account mo sa Pi e-card. May connect yung account mo sa Pi Network kahit di ka KYC, kahit wala ka pang balance, pero hindi mo muna ma-link yung wallet mo. Okay? So yun. Ngayon, pasok tayo dun sa account ko na lang para ipakita ko sa inyo kung ano na nangyari. So ngayon, eto na yung account ko mga Lodi. Okay? Eto na, KYC na to at pwede nyo siya makita. Type natin, Pi e-card. Ayan siya. Pag click ko ganyan, matik na maglalagin ako dyan. Okay? So ayan. So makita mo, meron akong balance. Uy, sino nag-send sa akin? Oh, may nag-send sa akin ng 1 Pi Lodi, si Jax. Mwah, sabi. Okay ngayon. Okay na ba? Diba yung Pi ko, na-link ko na. Kumbaga na-link mo na. Wala nang problema. Paano na mag-send? Okay, eto muna. Pag merchant ka. Pag merchant ka naman, ang ibibigay mo lang is yung username mo. Ang username ko is Caliver. Yun yung nakalagay sa ID ko. O sa Pi e-card ID ko dito. Okay, eto. So may username ako dyan. Kaya importante yung sinasabi kong username yun na dapat yung tama. Kasi yung username na gagamitin dito, yun yung referral code mo. Hindi ka maglalagay kundi madedetect ng ePi card or malalaman ng ePi card kung ano yung username mo. Yun ang gagamitin. Okay? So nagbayad sila sa akin or nag-send sila ng mga Pi gamit lang ang username ko. So pag ganun, ibigay mo, pwede mo namang ibigay yung username mo as a merchant para babayaran ka, ilagay kung anong amount, or pwede ka rin mag-create ng QR code, exact amount ang babayaran. So pwede mong ilagay 2 Pi, tapos mag-create ka ng QR code. Okay? Parang 2, ganun, bayad sa Sili. Ganun. Okay? 2 Pi yung bayad sa Sili. Create ka. Mag-create ka lang ganyan, Lodi. Tapos ang mangyayari, iyan, ipapa-scan mo yan mismo dun sa buyer mo o yung magbabayad. Kung magkalapit lang kayo, hassle na kasi pag gawa pa ng ganito, di ba? Mas maganda lang isend mo yung username mo, mas madali na lang, Lodi. Okay? Kasi ito, nag-expire din to eh. Once na-close mo yan. Okay? URL din pag malayo. Pero pag malayo, same pa rin. Username, isend mo. Username nang, wala na eh. Pasok na yun. Paano magagawa? Ganito. Okay, ganyan. Makita mo to, magsisend ako, di ba? Pwede
yung QR code. I-scan ko yung QR code na sinend niya or pwede din username. Pero mas gusto ko talaga username kasi andali lang. Okay? So, katulad ng ito, magsisend tayo. Sample na naman ha. 0.1. Tignan natin yung mga previous dito na nasendan ko. Okay? Ayan o. Ayan o. Okay? So, try natin. Ang sasabihin ko dito, wag mo nang ibalik. Gumagawa ako ng video. Wag mo nang ibalik. Gumagawa ako video. Ayan. Okay? So, isend natin yan kay Bunsukoy. 0.1. Okay? So, ginamit natin yung username niya. So, pag bago pa lang yung username, ilagay mo lang dito, i-type mo yung username niya. Pwede mong ilagay kung anong username. Caliver. Ganyan. Pero pag andun na siya, okay, lagay mo muna yung amount, 0.1. Pero pag meron ka ng transaction sa kanya, piliin mo na lang yung previous pay mo. So, diretso na natin. Okay? Ayan. Si Bunsukoy. So, marami ang mga yun. Pero, ito na lang. Baka magre-reply. Baka gising pa yun. Ayan o. Wag mo nang ibalik. Gawa lang ako video. Okay? So, send natin. Send natin. Tignan nyo. Ayan o. Send 015 to Bunsukoy. Sabi niya, yes. Yes. A transaction fee is 0.001. So, yes. Send ko ganyan. Ngayon, ang mangyayari, tignan mo, pupunta tayo sa Pi Wallet mismo. Aalis tayo dito sa website na to. Papasok tayo sa Pi Wallet mismo. Okay? Kaya, hindi pwedeng mailagay sa Pi e-card yung passphrase natin. Ayun. So, dito na enter ko na yung passphrase ko dito, okay? So, enter na natin yung passphrase. Tignan nyo mabuti. Yung link kung saan ko i-enter yung passphrase is hindi na sa Pi e-card, kundi sa Pi Wallet. Nagets nyo? Ayun o, Pi Wallet.pi. Yan o, Wallet.pi. Okay? So, saan ko i-enter itong passphrase ko? Sa mismong Pi Wallet. Okay? So, walang kaso dun. Walang problema. Kung nasa Pi e-card yan, delikado. Pero, dinirect tayo sa Pi Wallet para dun gagawin yung transaction. Hindi mismo sa Pi e-card. Okay? So, pay. Then, send. Okay? Send. Nag-go through, tama yung passphrase ko. Yung finalizing, ayun, tapos na. 0.001. Payment succeeded. Okay? Paying for, ayan, tapos na siya. Ganun lang mga Lodi ang mag-transfer. Okay? Kaya nga, yung mga nagtatanong na, anong gamit? Ayan ang gamit. Okay? Mapadali yung transaction. So, yun yung maganda dito. Kung every time meron tayong bartering, meron kayong ibebenta, ibig kong sabihin, parang meron tayong isang lugar na kung saan every week or every month nagmi-meet tayo dun, magdala lang kayo ng kahit ano, yung hindi nyo nagagamit sa bahay, baka ako, kailangan ko yan. So, mag-barter tayo gamit ang Pi, mga Lodi. Parang ganun, etong gagamitin natin, madalian lang siya. So, username lang ang gamitin natin. So, yan lang mga Lodi, okay? Transfer successful, okay? Ganun lang kadali mga Lodi ang Pi e-card. So, yan mga Lodi, kung gusto nyo mag-avail ng Pi e-card, papakita ko yung mga kailangan dito. Isesend nyo lang sa email, okay? Ito yung mga kailangan para isend nyo sa akin. Okay? Isesend nyo sa Gmail ko mga Lodi. Ayan. So, yan lang muna mga Lodi. Ako si Toro Again. Thank you so much for watching. Bye.